Tita, hingin ko na lang sa ito. Sige, kunin mo na yan. Yung ano. Hanggang dito, oh. Putulin ko dito. Oo, Yan. yan. Dito ang bagsak. Alam mo pala kung saan ang punta ng bagsak mo. Putulin ko. Yan ang braso. Ito. Malunggay po ito. Hiningi ko dito sa tita ko, tita Gemma ko. Ayan. May bulaklak na, sayang eh. Ayan. Mm. Gugulayin natin yung mga dahon. Tapos yung tangkay, tatry natin experiment na patubuan ng oyster mushroom spawn. Ah, Ayan. Punla ng kabuti. pala ang ano mo. Yan yung bago focus mo. nating experiment. Para hindi na bibili ng ng greens. Kung meron kayong puno ng malunggay sa bahay, sa bakuran. So, dito sa experiment natin, pwedeng gamitin na natin siyang media or substrate para sa pagpapatubo ng ating punla ng kabuti. Ano? Yan. Salamat tita dito ah. Okay. Thank you. Mama, stop. Ayan. Itong tangkay ang gagamitin natin. Go. Yun. Thank you. What are you doing? Ngayon mga kaamag, kailangan po nating putulin yung ating mga sanga ng malunggay sa 3 inches po ang haba. Ano po? Depende po yan sa inyo kung gusto nyo mas maiksi or mas mahaba. Pero mas maganda po sana kung 3 inches lang, hindi po siya ganun kahaba, hindi rin po siya ganun kaiksi. Yan po mga kaamag. Sa pagpili naman mga kaamag sa ating gagamiting sanga or tangkay ng malunggay, mas mainam po natin gamitin yung 1 inch diameter lang po, yung sanga na malambot pa or mura pa, para po mas madali siyang ma-colonize ng ating mushroom mycelium. Sana po. Ngayon mga kaamag, tapos na po nating ikat or putol-putulin yung ating sanga ng mga malunggay. Ang susunod naman po nating gagawin ay ating babalatan yung sanga para po matanggal natin yung mga parts na na-expose sa hangin or dumi. Kasi syempre po sa labas naalikabukan sila at pag umuulan, so may mga insekto rin po na dumadaan dyan, tulad ng mga basil or higad po mga insekto na dumadapo sa kanila. Maaari pong carrier din po sila ng bakterya po. So mas maganda po na balatan natin para yung pong nasa loob, yun po yung mas pinaka kung tawagin natin yan, sterile sterile na part ng tangkay ng malunggay. Yan, ganyan lang po yung pagbabalat, para lang po tayo nagbabalat ng alam nyo po yung balinghoy o yung kamoting kahoy, ganun lang po, same lang din po. Kasi malambot pa po yung kinuha natin ng mga sanga. Ganyan lang po. Dito lang po sa ating ginamit na substrate or media na tangkay ng malunggay, kailangan lang po natin ng matinding sipag at tiyaga. Po. Ang kagandahan lang po dito, hindi na tayo bibili. Ngayon po, medyo mahal na rin po yung sorghum, 50 pesos per kilo na po dito sa amin. Ang kagandahan lang po naman pati nitong tangkay ng malunggay, kung meron lang din naman sa inyong bakuran, kahit sa kapitbahay, kung pwedeng humingi. Dahil pag pinutol nyo naman po yung pinakampuno ng malunggay, lalo na kung mataas na, mas maganda po yun kasi magkakaroon siya ng suwi or another sanga po na mas marami, na mas mababa po, na makukuha nila kaagad yung mga makukuha nyo po kaagad yung dahon. So may advantage din po naman yung paggamit natin ng sanga or puno ng malunggay as a substrate. Kagandaan din po nito, yung pong mga sorghum or mais, syempre po dumaan po yun sa ibang bansa or dumaan sa storage na hindi malinis. Kadalasan po yun, meron na rin po yun, carrier na rin po yun ng black molds, green molds, tsaka yung mga bakterya po kasi sa storage nila, syempre hindi naman po maiiwasan na meron po mga insekto doon, tsaka mga dumi po. Hindi po katulad nitong ating ginamit na
tangkay ng malunggay, sure po yan na pagkaputol po natin at binalatan natin, napakalinis pa po ng loob po niyan. Ano po? Ngayon mga kaamag, ikat lang po natin or hatiin natin sa 4 na parte. Kapag ganyan po na maliit lang po yung diameter niya, parang 1/2 inch lang po ito or 5 parte, ano po. Kung kaya po 5 o 4, mas mainam po yun, ano po. Yun namang mas malalaki po, minsan nagagawa ko siyang katulad nito, minsan ano po yan, 8 or 6, nagagawa ko po siyang ganun kadami. Ngayon, ang mangyayari niyan mga kaamag, every cut, yun po katumbas na ng isang fruiting bags mga kaamag, ano. Ang kagandahan lang kung isang pack mo ng ng mushroom spawn na gamit ang tangkay ng malunggay is 50 sticks or 50 pieces. So 50 pieces na rin po ng fruiting bags ang matatanim nyo, ano po. Napakadali pong kwentahin kung ilan yung kaya nyong taniman. So kung kayo ay magpapak ng isang pack is 50, so meron lang po kayong 2 packs nito, may 100 fruiting bags na po kayo. Ganoon po kagandang gamitin tong ating experiment na malunggay. Ayan mga kaamag, tapos na po nating pirapirasuhin yung ating tangkay ng malunggay. Ang susunod naman natin gagawin mga kaamag, itong pagpapak ng ating tangkay sa loob ng ating PP bags. Sa mga hindi po nakakaalam, yung pong PP bag is polypropylene bags na special po na kaya niyang i-withstand yung init po, yung sobrang init. Hindi po siya nadideform basta-basta. Hindi po katulad nung PE bag, yun po yung ginagamit natin sa paggawa ng mga yelo or nilalagyan ng palamig. Hindi po yun. Ito po is special po para dito sa gagawin natin na punla ng kabote, ano. Sa mga hindi pa po nakakapanood, ano, yung mga first time makapanood ng mga vlogs about sa paggawa ng punla ng kabote, yan po, dagdag kaalaman po yun sa mga baguhan. Pero sa mga datihan na po, lalo sa mga subscriber ko, shout out po sa mga subscriber ko na hanggang ngayon nakasubaybay po sa ating mga vlogs. Kahit minsan po, alam ko mga kaamag, naiinip kayo sa mga vlogs ko kasi pawala-wala po tayo, medyo busy lang po. Kasi meron po tayong nabiling lupa dito sa General Nakar, Quezon, kalapit lang ng bayan namin. Ito, medyo busy po sa pagtabas, paglilinis ng lupain. Tagtataniman po natin ng iba't ibang klase ng halaman na pagkakakitaan na po mga business. Kaya yung mga new viewer po, subscribe lang po kayo sa akin dahil marami po tayong mga gagawing videos about sa mushrooms, sa mga negosyo na pwedeng gamitin ang ating mga lupa, lalo kung malawak-lawak po yung lupa natin, no? Ayan. Ganyan lang mga kaamag, isilid nyo lang doon sa plastic hanggang sa bumilog siya. Depende po yan kung ilan, katulad dito po sa ito mga kaamag, parang lumalabas sa bilang ko dito, parang lumalabas na maabot siya ng 50 pieces talaga siya, no? So kung mayroon nga akong dalawang packs, so may 100 fruiting bags na ako kaagad, ano. Sa salang po natin sa ating mga drums, sa laki ng 6x12 natin na PP bag, nagkakasya po doon ng 120 na fruiting bag. So kasya na po yung dalawa pa lang na ating spawn, ano. O dalawa o tatlo. Yan. Minsan po kasi napagkakasya natin 140 fruiting bag sa isang salangan sa ating drums, ano po.
Yan, sunod mga kaamag, mag-cut lang tayo ng aluminum foil. Yan po, gagamitin natin yan para ipang cover po dun sa ibabaw ng ating PP bag, ano po, para hindi po pumasok yung steam, kasi ilalagay po natin to sa pressure cooker, ano, para rin po hindi madagdagan yung moisture content ng ating tangkay ng malunggay. Kasi po sa tansya ko, yung moisture content ng tangkay na malunggay, kasi may sarili siyang moisture content, sapat na po yun para sa pagkain ng ating mushroom mycelium, sana po mga kamag. Yan. Ayan po mga kaamag, ito na po yung last na pack ng tangkay ng malunggay na ginawa natin na po. Nakagawa po tayo dito ng 5 packs. So meron po tayong 250 na sticks. Yan mga kaamag. Ang sunod naman mga kaamag, ilalagay na natin yung ating mga tangkay ng malunggay dito sa ating pressure cooker. Steam lang po natin siya ng nasa 40 minutes. So kahit hindi po ganun katagal ang pagluluto dito, dahil pressure cooker naman, at saka isa pa, sure naman po na sterile yung ating ginamit na tangkay ng malunggay, kasi sobrang fresh po nun. Pagka cut na natin sa puno, binalatan natin kaagad, at saka ito, ginawa na nating substrate, ano. Yan. So 40 minutes lang po yung steam natin. Mula po nung nung pagka-steam niya, hindi po yung pagkasalang. Pagka-steam niya po, nakita niyo nang umiikot yung yung regulator. Ayun. Start na po kayong bumilang ng 40 minutes nun po. Ano po mga kaamag. Yan. Yan mga kaamag, kahoy lang po yung ginagamit nating fuel, ano. Kasi marami po ako ditong pinagputulan ng mga maliliit na puno, dahil nagtatabas tayo dito sa lupa natin. So sayang naman po kung hayaan lang natin mabulok. Ayan mga kaamag, 40 minutes na po mula nung sumulak siya or nag-steam siya. So awatin na po natin yung apoy natin, at ayaat po nating matanggal yung pressure ng ating pressure cooker sa loob, ano. Huwag po basta-basta bubuksan to, delikado po. So, ganyan po lang. Tanggalin po natin hanggang sa mawala yung pressure sa loob. Ako po, ang ginagawa ko, inaangat-angat ko po yung yung regulator para po sumingaw na yung nang mas mabilis yung yung steam sa loob, ano. Yan, ganyan lang po, tatanggalin kong ganyan. Kaya lang, medyo ingat lang po kasi mainit. Ako po kasi sanay na, pero dun sa mga hindi naman po nagmamadali, hayaan nyo lang po lumabig, mga ilang oras lang po yan. Nawawala naman po yung pressure niyan sa loob. Huwag po kayo magbubukas basta-basta. Tanggalin nyo yung regulator na yan bago nyo buksan. Yan, mga kaamag. Malamig na po yan. Yan. Wala nang pressure sa loob. So, kung may pressure po yan, sasabog yan, sasambulat yan. Yan. Palamigin lang po natin siya ng mga ilang oras. Once na maramdaman yung malamig na siya, simulan nyo na po ang inoculation na po. Para mas mauna po yung mushroom mycelium kesa sa ibang element tulad po ng black molds. Ano po? Eto na mga kaamag, magpa-perform na tayo ng inoculation, ano. Dito po gagamit tayo ng alcohol 70% para pan-disinfect po ng ating kamay at ng mga gagamitin po natin. Ayan. Nilagay ko lang po ito sa sa sprayer para po mas madali siyang gamitin. Ayan. Una po yung kamay natin, kailangan disinfect natin kaagad yan. Sunod po gagamit po ako dito ng surgical gloves para po sigurado na malinis yung ating gagawing punla. Kasi sobra pong selan ng ating punla ng kabuti, mga kaamag. Sa mga nag-aakala po na
Sa video po, mabilis lang, madali lang. Dahil sa tagal natin ng pagpapractice sa paggawa ng punla ng kabote, medyo na-master na po natin yung paggagawa na po. Pero sa totoo lang po, kung first timer ka po, dyan po talaga mapuprostrate yung iba dahil sobra pong selan. Kadalasan po yan, magkakaroon ng green molds, black molds. Yan po ang kadalasan natin problema. Or minsan, over moisture, ano. Ayan. Kailangan po, lagi tayong malinis pag gagawa ng kabote. Ito po, ginawa ko to gabi. Mas maganda po kasi magawa ng gabi dahil tahimik, walang masyadong taong kasama ka sa bahay na dumadaan-daan sa harapan mo. Mas masisiguro nyo po na malinis yung magagawa nyo, no? Isa pa po, wala po kasi tayong flow hood, hindi katulad ng iba na meron po silang laminar flow hood. So mas malinis po yung nagagawa nila. Tayo naman po kasi wala pang kakayahan para bumili po ng mga gamit na katulad nun, ano, medyo may kamahalan po siya. So puro improvise lang po muna ginagamit natin, ano. Katulad nung atin pong ito. Yan. Nung nakaraan po nakabili ako ng ng alcohol lamp. Hindi ko po makita ngayon kaya gumawa po ulit ako nito, improvise natin na alcohol lamp. Ang laman po niyan mga kamagsalo sa mga baguhan, sa mga baguhan. Ang laman po niyan ay hindi gaas na po. Ang laman po niyan is denatured alcohol, para po sa mga hindi pa nakakaalam. Yan. Pwede po kayo mag-improvise mga kamag, wala pong masama doon. At least makakatipid kayo, tulad ng ginagawa natin. Yan mga kamag. Ito po yung F0 na ginawa ko noong nakaraan. Itong F0 po na ito is direct tissue culture to grains. Yan, grains. Ang grains po na ginamit natin dito is sorghum. Yan mga kamag. F0 po iyan. Yan. Or mother's spawn kung tawagin po mga kamag. Yan. Ngayon, pag nilipat po natin siya, itatransfer natin siya ngayon doon sa ating tangkay ng malunggay. Tatawagin na po natin siyang F1 o filial 1. Filial 1, mga kaamag yan. Medyo nabubulol na ako mga kaamag. Di na po ako sanay mag-vlog. Tagal po ako nawala, parang halos 1 taon din po mga kaamag. Yan. Kukuha lang po kayo dito sa ating F0, basta itatapat nyo po yung bunganga ng bote dito sa ating alcohol lamp para po wala pong makapasok na mikrobyo o bakterya doon sa hangin. Kasi yung pong mainit na yan, tinutulak po niya yung hangin pataas. Malinis po yun, yung mainit na nanggagaling dyan. So wala pong makakapasok doon. Ganyan lang po yung makamag. Sungkitin nyo lang po yan. Durugin nyo lang yung po yung grains yan, F0. At ililipat po natin. Ngayon mga kaamag, tatanggalin lang po natin yung lastiko or yung goma, at magta-transfer na po tayo ng ating F0 na grain spawn dito sa ating bagong media or medium na tangkay ng malunggay. Ito naman po yung magiging F1. Ito na yung pangtanim na mga kaamag ito. Pwede na nating itanim. Pwede pa rin gumawa po ng F2. Pero mas mainam talaga mga kaamags, suggest ko lang sa inyo. F1 po talaga magandang pantanim. Kumbaga vigor pa po yung ating mycelia. Mas po siya, active pa po ba. Yan mga kaamag. Salin lang po tayo, mas marami pong F0 na ilalagay, mas mabilis pong mako-colonize yung ating substrate. Kahit po sa sa paggawa po ng fruiting bags, mas marami ka pong ilalagay na grain spawn or ito pong ating
F1, mas mabilis po siya magko-colonize doon sa ating substrate. Ayan, mga kaamag. Takpan po kaagad natin mga kaamag ha, para hindi po tayo maunahan ng bakterya. Yung hangin po, may carrier po yan ng mga bakterya. Yan. Lagyan po natin ng papel para doble po yung protection. Pero at least naman po, kahit na po may ganyan, nilagay po lang natin na pang cover dun sa bunganga, yung pong itong cotton, makakahinga pa rin po yan. Tandaan nyo mga kaamag, yung ating myceliums, yung ating mushroom myceliums, nangangailangan din po ng hangin, yung exchange ng gas tsaka ng oxygen. Nakakapaglabas siya ng gas at nakakahigop naman po siya ng hangin ng oxygen. Para rin po siyang tao, humihinga rin po siya. So pag sobrang kulob mga kamag, tandaan nyo, mamamatay po yung ating mushroom myceliums. Ayan. Mga kamag, lagi pong panatilihin yung kalinisan. Disinfect po natin yung ating fruiting bags dahil na-expose na siya sa hangin. Lagyan natin ng sprayan natin ng 70% alcohol. Ayan. Ito po yung pangalawa mga kaamag, yung limang lalagyan po natin ng itong F0. Uubusin ko na po yung isang bote ng F0 ubusin na natin yan para mas mabilis po yung pag-colonize sa ating substrate or yung medium natin. Lalong lalo na po at kahoy ito ginamit natin, medyo mas matigas po siya, mas mahirap po siyang i-colonize ng ating myceliums. Hindi po katulad ng grains. Yung grains po naman niluluto natin, pinapalambot, mas madali po silang pasukan ng myceliums. Madali silang i-consume ng myceliums at i-colonize. Ayan. Ganyan lang mga kamag. Paulit-ulit lang po. Pala mga kamag, gumamit po ako dito ng face mask kapag gumagawa kayo ng pula ng kabuti, mas maganda naka face mask po kayo. Para yung katulad yan, nagsasalita po ako, yung talsik po ng laway at saka yung hininga na galing sa ilong, may dala-dala rin po yan na bakterya. Yan. Kaya mas maganda po yung nag-iingat na po. Sayang po kasi yung pagod natin, yung effort natin. Yan. Wala man po masyadong gastos, yung effort na lang po. Okay, ganyan makamag. Ito mga kaamag yung huling yung huling pack na lalagyan natin ng F0. Yan, huling transfer na po ito. Uubusin po natin yung laman ng bote, ilalahat na po natin dito. Kung kayang ubusin na yan. Para mas mabilis pong makolonize. Pakita ko po sa inyo yung pagkakaiba na konting F0 na ilalagay natin at dun sa mas maraming F0 na ilalagay na grain spawn doon sa experiment natin na ito. Kung sino yung mas mabilis po na makokolonize. Sabagay, common sense naman po, kung mas marami nagtutulong-tulong, mas mabilis pong matatapos ang trabaho. Katulad din po dito yan sa myceliums natin. Mas maraming grain spawn na magtutulungan na mag-colonize ng isang media or medium, mas mabilis po nila yan matatapos yung makukonsume nila yan ng mas maaga. Yan mga kamag. Taktak lang po natin dyan. Simple lang po sa video tignan talaga, pero sa personal po na talagang ang nagiging problema po ng mga baguhan yung contamination. Kaya kung baguhan ka po mga kamag, mas maganda po suggestion ko lang, bumili na lang po muna kayo ng mga ibinebenta online na mga punla ng kabuti. Kung ang balak nyo naman po is mushroom production, yung bunga, mas magandang bumili na lang po kayo. Hindi po mauubos yung oras nyo at hindi kayo ma-frustrate na pagka sumasablay po kayo sa paggawa ng punla ng kabuti.
Ito naman po pwede nyong gawin kapag kayo po ay nakapagpabunga na. Yan, pwede na po kayong gumawa ng sarili nyong punla paunti-unti Pero suggestion lang mga kaamag, mas maganda po talaga, mas bibili na lang po kayo. At kung production, hindi po kayo malilate sa mga target nyong dami ng production. Dahil minsan nag-aakala tayo makakagawa tayo ng punla, yung pala po makontaminate. So maantala rin po yung production natin. Yan mga kaamag. Pero ito mga kaamag, kapag medyo nagamay nyo na po yung paggawa ng fruiting bags, ito isunod nyo na po yan paggagawa ng sarili nyong punla ng kabote. Yan mga kaamag, ay yung 5 nating packs. Yan. Ang sunod naman po incubation ng mga kaamag. Lalagay lang natin siya sa malinis na lugar. Ganyan lang mga kaamag. Yan mga kaamag. Incubation period po natin, yung pinakang common na tagal na itinatagal na incubation period, is 15 days to 25 days. Ayan. Fully colonized na po yan. Ngayon, titingnan po natin dito sa ating bagong media kung gaano katagal. Kasi sa sa grains, 20 days po okay na po yun. Yan, good morning mga kaamag. Ito po yung day 2 natin sa ating incubation period. Kung makikita nyo, naging aktibo na yung ating mga myceliums. Ayan na po. Medyo kumakalat na po sila. Yan, active na active. Puting-puti na po sila. Ayan. Yan, good morning mga kaamag. Day 5 po ito. 5 araw na. At kung mapapansin nyo, halos nangangalahati na po yung nako-colonize ng ating myceliums. Yan. Ito yung mga kaunti ang nilagay natin na F0. Yan mga kaamag. Ito medyo malapit na mga fully colonized. Pero ito po yung isang madaming nilagay natin. Ito yung huli. Nilagyan po natin na mas maraming F0 grains po. Fully colonized na po siya sa loob ng 5 araw. Ganun po ka sustansya at kalusog nung ating myceliums. Ayan po sila. Binaba ko na dito sa mesa. Yan. Yan po nakikita nyo na parang discoloration na parang kulay kalawang. Hindi po yan contamination na. Lang po yan yung over moisture yung tubig ng ating yung kumbaga man katas po ng ating tangkay ng malunggay. Yan po. Pero kung may makikita ko dyan black or green molds, yun po contaminated po iyon. Pero yan po ay malusog po yan. Maganda po yung nakikita natin. Yan mga kaamag. 5 araw pa lang yan mga kaamag. Sobrang ganda ng gapang ng ating myceliums. Tingin ko mga kaamag, mga 10 days lang to. Tulad nung isa, 5 days pa lang po yung maraming nilagay natin. Fully colonized na. Ito siguro makakahabol to ika 10 days mag fully colonized na rin silang lahat. Ayan. Manipis pa lang mga kaamag. So after 10 days po, tignan natin kung ano yung resulta ng ating ginawa na itong. Tingin ko po, hindi ko po ako nagkakamali. Ako pa lang po yata nakapag-try or na mag-experiment ng ganito. Itong idea, yung konseptong ganito. Ginamit ko yung tangkay ng malunggay. Ewan ko po kung may nauna na po hindi natin alam, pero parang wala pa po yata Parang ako pa lang po yata. Awa ng Diyos successful naman po. Yan, ito yung fully colonized na mga kaamag. Sa mga hindi ko pa po subscribe lang po kayo sa akin at marami pa po tayong mga videos at ideas na naiisip na gagawin at least medyo makatulong po sa inyo. Wala naman pong bayad mga kaamag, paki-like and share na lang po follow yung page ko po sa Facebook at saka paki-subscribe po itong ating YouTube channel. Yan mga kaamag. Tingnan natin po after 10 days. Good morning po mga kaamag. Ito po yung ating day 10.
Kung mapapansin nyo po, sobrang puti na po nung ating myceliums. Para na pong gatas ang kaputian niya. Tsaka mas kumapal na po. Lahat po, fully colonized, wala po na contaminate. 100% po silang nabuhay. Yan, mga kaamag. Susunod pong video, papakita ko sa inyo kung paano itatanim ito. Thank you mga kaamag.